alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Mahal ko kayo! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Minsan ang buhay ay katanungan. Ang bukas ay bakit nga ba di mo alam? Mga pasakit na naranasan, kakambal ay hirap, bakit walang hanggan? Huwag mong isipin na ika'y lagi na lang mag-iisa. Naririto at may kaibigan ka. Dear Ate Raquel, isang makabagong paglalahad ng mga liham na may kaugnayan sa suliranin ng mga pusong nasaktan. Dear Ate Raquel, tatalakay sa inyong liham upang kahit papano maibsan ang hinaing ng pusong sawi. Dear Ate Raquel, ang inyong bagong kaibigan at kaulayaw sa loob ng isang oras dito sa DZRH. Darito ang inyong kaibigan, Raquel Monteza. Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli magkakasama-sama tayo sa loob ng isang oras dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Kumusta na po ba ang weekdays ninyo? Sana po naging masaya, maayos, free sa lahat ng stress at sa trabaho, yung stress natin, sana hindi masyado basta lagi nyo lang tatandaan, smile and the whole world smiles with you. Kahit ano pang pagod natin, kapag tayo yung ngumingiti, nako, nawawala yung mga konsumisyon natin sa buhay. Ang Mayon Volcano po talaga namang ayaw magpaawat, talagang grabe. Ayaw pang, ewan ko ba, bakit ganito, delikado para sa mga tao, tsaka sa hayop, ang mga lava. Naku, tapos dumaan pa si Bagyong Ada. So, syempre, nagkaroon ng ashfall at saka ng lahar. Kaya dapat po, ingat po tayo. Tsaka yung volcanic earthquakes, talaga naman, malamig na rin ang panahon at marami rin na nagkakasakit ng ubo at sipon, kaya po dapat ingat lang po tayo. Iba-iba ang trahedyang nangyayari sa atin dito sa ating bansa. Sa Cebu, bukod sa lindol, baha, gumuho naman yung landfill, yung tambakan ng mga basura, at marami din ang nasawi. Alam ninyo, nangyari na rin yan sa Quezon City. Marami na rin ang namatay, kaya dapat nagkaroon tayo ng segregation ng mga basura. Kaso, talagang ang aksidente, ang trahedya, hindi natin maiiwasan. Talagang pag ginabot ka ng tragedy, ay nako. Kaya dapat dasal every day, dasal tayo every moment. Kung saan man tayo pupunta, dasal lang lagi. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Ang tayo'y laging nagdadasal. Para naman tayo kasihan ng Panginoong Diyos. Marami ring hula yung prediction ang mga naglalabasan. Mga prediction na medyo nakakabahala, hindi ba? Lahat tayo syempre, gusto natin good news, yung magandang balita. Yun ang gusto nating maririnig. Ayaw natin ng tragedy. Ayaw natin ng merong mamamatay. Alam nyo, may kwento ko lang. Nung araw, siguro that was 80s pa yata, 80s pa.
uso din yung mga ano no, yung mga magagaling na mga manghuhula. Actually, hindi naman ako nagpahula kasi nga medyo skeptical ako sa mga sa mga hula. But anyway, yung isang kaibigan ko, niyaya ako. Sabi niya, halika samahan mo ako, magpahula tayo kay Hindi ko na babanggitin ang pangalan, but he is so well known. Sikat siya noong mga panahon na yon. Na talaga naman, siguro lahat ng mga hula niya o yung kanyang mga prediction nangyayari. But anyway, sinamahan ko naman yung kaibigan ko. Tapos nung matapos siyang mahulaan, sabi niya, ikaw na magpahula. Sabi ko, hindi ako magpapahula, ayoko magpahula. Sabi ko gano'n, ayoko malaman ang tungkol mangyayari sa akin, ayoko malaman. Sabi ko gano'n. Gusto ko, bawat araw, yun ang gusto kong maranasan. Ayoko nung hinuhulaan ako, natatakot ako. Anyway, nahulaan din po ako. Ang masakit noon, ang hinula niya sa akin, sabi niya, alam mo, mag-ingat ka sa puting kotse. Ito ang tatapos sa buhay mo. Parang gano'n ang sinabi niya. Na nagulat ako. So, ayaw kong paniwalaan, ayaw kong maniwala. Pero, dahil na nga para akong praning. Lahat ng makita kong kotseng puti. Natatakot ako. Kumbaga sa ayaw kong kasi baka mamaya yun ang ikamatay ko, yung kotseng puti. So talagang iwas ako. And that was 1980. And awa ng Diyos, 2026 na. Eto, andito pa rin ako. At yung ibang kotse ng mga anak ko, kulay puti. So, sabi ko nga, oh my God, hula is hula talaga. Kaya nga hula But then, may mga predictions na nagkakatotoo. May mga predictions naman na kaya sila nagpe-predict is because para paalalahanan tayo o mabigyan ng babala. Pero para sa akin, mas gusto kong hindi malaman kung ano yung mangyayari. Kasi pwede naman tayo mag-ingat, basta tayo'y nananalig sa Panginoong Diyos. Kahit ano pang tragedy ang darating na yan, tayo'y aalagaan pa rin ng Panginoon. Tsaka, kung oras natin, sino bang tututol? Tututol ba tayo? So, syempre, oras mo na Kumbaga sa yung parang ba yung pelikulang Final Destination? Diba? Kaiiwas-iwas nila. Na-save nga sila sa pagbagsak na aeroplano. Tapos, nung nasa lupa na sila, iba-iba namang tragedy ang nangyari sa kanila. Nako. Kaya, naniniwala ako na kung ano yung kapalaran mong darating, yun dapat ang mangyari sa atin, ang kapalaran natin. At saka hindi pwedeng si Juan o si Maria o kung sino man ang gagawa ng kapalaran natin. Tayo mismong tayo ang gagawa ng ating kapalaran. Paano? Di madali. Mamuhay tayo ng tama. Mamuhay tayo ng ayon sa utos ng Diyos. Iwasan natin ang mga bagay na makasasama sa atin at saka makakasama sa kapwa natin. Dahil tayo mismo ang dapat umayos sa ating buhay at tahakin ang tamang landas o daan para maging maayos ang buhay natin. Nako, eto pa, magpapaalala ko Yan na naman, hindi pa rin nawawala ang mga scammers. Naglipana pa rin sila sa paligid. Nako, at hindi lang sa lokal maging sa international, international din. Okay, may nag-email sa akin. Kesyo, nanalo daw ako ng $3 million. Dollars yung nanalo ko. At paano daw makolekta ko, ibigay ko daw yung account number ko sa bangko at i-deposito daw nila. Ang kanilang address, Johannesburg, South Africa. Pero syempre, hindi ko naman pinatulan, dahil alam ko naman na scam yun. Kaya alam kong scam. Wala naman ako sinalihan kahit na anong contest para manalo ako. Pangalawa, abroad pa. Hindi pa naman ako nagpupunta sa South Africa. Hindi pa ako nakarating ng Johannesburg. Kaya alam ko talagang scam yun.
Kaya tayo ingat ha, hindi basta sinabing nanalo tayo, naniniwala ka agad tayo, ano. Una, kinakailangan mag-imbestiga. Alamin kung totoo yung site at totoo yung makipag-alam kayo sa NBI para malaman natin kung totoo talaga na nanalo kayo, no. Siyempre, unang-una, dapat gagamitin natin yung ating isip, no? Hindi tayo dapat nagpapaloko kahit kanino. Kahit alam mo sa text lang sa cellphone, napakaraming pumapasok na mga kesyo nanalo ka ng ganito, kesyo ganyan, kesyo ganun. So huwag tayong basta-basta maniniwala, okay? At nako, eto na, malapit na rin matapos ang buwan ng January, no? Next month, February na. Talaga naman, ang bilis-bilis ng panahon. Kaya po lagi ko pong pinaaalala sa inyo, ha? Always make it a point na maging maganda ang bawat araw natin. Na kahit ano pa, hindi naman natin maiiwasan, talagang sa problema. Bawat tao meron kinakaharap na problema. Pero dapat, ngiti pa rin tayo dapat. At saka lagi tayong masaya kahit papano. Kahit nasabihin mong sandamukal yung ating problema, kailangan tayo, happy, nakangiti tayo. Kasi pag nakangiti tayo, ay hindi tayo kaagad tatanda. Diba? Kumbaga haba pa ang buhay natin kasi lagi tayong nakangiti. At saka kapag nakangiti tayo, naku, ang kapalaran darating, magandang kapalaran dadating sa atin. Sabi nga, diba, smile and the whole world smiles with you. Kaya minsan, pag pupunta ako sa department store o kahit saan, kapag yung sales lady o yung teller o kung sino mang na uma-assist sa akin sa mga pangangailangan ko, kapag nakangiti, nakutuwan-tuwa ako. Sinasabi ko, oh, you made my day. Kasi nakangiti ka. Tama yan, laging nakangiti. Kahit na visit ka na sa customer mo, nakangiti ka pa rin. Kasi sometimes, you can make a person's day nice. No? Katulad ng ginagawa sa akin, pag nakangiti, naku, tuwan-tuwa ako. Kaya, lagi po tayong ngingiti, ha? Okay. Simulan na po natin ang pagbasa sa ating first letter of the day. Dear Ate Raquel, Loring po ang pangalan ko. 60 years old na po ako. Biyuda at walang anak. Dahil po sa hirap at para po mabuhay, lumuwas po ako sa Maynila at namasukan akong katulong sa mayamang mag-asawa. Mabait po si Sir, pero si Ma'am Stella masyado pong mapagmataas. Ang mga katulong, iba ang pagkain sa kanila. At kailangan laging naka-uniforme at bawal tumingin sa mga mata nila. Kapag kinakausap ka niya, dapat nakayuko ka kung ikaw ay sasagot. Ang masakit ito, si Ma'am nananakit din. Hindi naman kami makapagreklamo dahil pinagbabantaan niya kami. Pero si Sir, ibang-iba ang ugali, si Sir Alfred. Siya laging humihingi ng pasensya sa aming mga kasambahay. At para siyempre mabawasan ang sama ng loob namin, doon sa asawa niya, kay Ma'am Stella, binibigyan kami ni Sir ng pabuya o pera. Kumbaga, suhol. Napikit mata naman namin tinatanggap dahil syempre kailangan din namin ng pera. Minsan, Ate Raquel, isinama ako ni Ma'am Stella sa pamimili niya sa department store. Sa totoo lang po, pagod na ako sa dami ng pinamili ni Ma'am at pasado 2:00 na po ng hapon. Nalipasan na po ako ng gutom. At pakiramdam ko po, magkukulaps ako ng mga oras na yun sa gutom. Kaya naman po, pumunta kami sa isang mamahaling restaurant. Natuwa ako, ate. Sabi ko sa sarili ko, ay sa wakas makakakain na rin ako. Sabay kami bumaba ng kotse ni Ma'am at sinabihan niya yung driver na balikan na lamang kami makalipas ang 1 oras. Akmang papasok na rin sana ako nang bigla akong harangin ni Ma'am. Sabi niya, hep hep hep, saan ka pupunta? Ang mataray na tanong sa akin ni Ma'am Stella. Sabi ko naman, Ma'am, gutom na po kasi ako Akala ko po kakain tayo. Sagot niya,
Kakain? O hindi, ako lang ang kakain. Tingnan mo nga yung itsura mo. Ang dumi pa ng tsinelas mo. Nakakahiya kang isama sa loob. Naintindihan mo ba na exclusive ang restaurant na ito? Masisira ang appetite ko kapag nakita kitang kumakain katabi ko. Ang ginawa po ni Ma'am Stella, naglabas po siya ng 50 piso at iniabot sa akin. Sabi niya, "Oh, doon ka sa labas. Bumili ka ng tinapay. Diyan, ayun, doon. May bakery yata doon sa kanto. At pagkatapos, dito ka lang sa labas maghintay ha. Hintayin mo ko. Huwag kang aalis dito ha. Ayan yung guard. Diyan ka, sa tabi ng guard. Huwag kang papasok." At pumasok na po si Ma'am Stella doon sa malamig na restaurant. Naiwan po ako sa initan. Gutom, pagod, at puno ng hiya. Hiyang-hiya dahil hiniya ako ni Ma'am Stella. Pero tahimik kong tiniis ang sikmura habang tanaw ko sa loob ang amo kong umu-order ng pagkain. Makalipas po ang ilang minuto, huminto sa harap ng restaurant ang isang itim na SUV. Bumaba ang may-ari ng kotse, si Sir Marlo. Bata pa po siya, gwapo at halatang may dignidad. Papasok na sana siya nang mapansin ako sa gilid, nagpapaypay ng karton. Bigla siyang natigilan. Tinitigan niya ang mukha ko. Ako naman po ninervyos, kumabog po ang dibdib ko. Sabi ko, bakit niya ako tinitingnan? Tapos po nagsalita siya, sabi niya, Nay Loring? Ang mahina niyang tawag sa akin. Kaya napatingin po ako sa kanya. Sabi ko, Sir, kilala niyo po ako? Sino po ba kayo? At dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At marahang hinawakan ng kamay ko. Nay, hindi niyo po ba ako matatandaan o natatandaan? Ako po si Malung. Yung batang uhugi na lagi humihingi ng kanin sa inyo noon sa probinsya. Tinitigan ko siya at nanlaki ang mga mata ko, Ate Raquel. Sinipat ko ang mabuti ang mukha ng binata hanggang sa makita ko ang balat sa ilong niya. Sabi ko, Malu, ay Diyos ko, ikaw na nga yan. Ako, yun po yung nanginginig ang boses ko nung sinabi ko yun sa kanya. Opo, Nay. At niyakap po ako ni Marlo ng maigpit. Alam niyo po, Nay, nung pinalayas ako ng tatay ko at wala akong makain, kayo lamang ang tumulong sa akin. Yung mga tirang ulam na tinatago ninyo para sa akin, yun po ang bumuhay sa akin. At utang na loob ko po ang buhay ko sa inyo. Kaya po nagsikap ako at sa awa ng Diyos, umasenso. Katunayan, sa akin po yung restaurant na yan. Teka po ba? Bakit kayo nandito sa labas? Mainit po dito. Halika pumasok po tayo dun sa loob. Akmang papasok na po kami nang biglang lumabas si Ma'am Stella. Oh, Mister, hindi siya pulubi ha? Alila ako yan. Loring, ano ba yung ginawa mo kay Mister ha? Alam mo bang siya ang may-ari ng restaurant na to? Ay ako, napagkamalang katuloy ng pulubi, tatanga-tanga ka kasi. Bigla pong sumagot si Marlo. Ang sabi niya, kilala ko po kayo si Mrs. Stella, hindi po ba? Alila ba kung ituring ninyo ang inyong mga kasambahay? Hindi po nakakibo si Ma'am Stella. Sabay irap at niyaya na ako. Sabay pigil naman po ni Marlo at sinabing, Miss Stella, yan pong sinasabi niyong alipin ninyo. Yan po si Nanay Loring. Kamag-anak ko po siya. At kukunin ko na po siya sa inyo. Babayaran ko kung magkanong utang niya sa inyo, kung meron man. Matagal ko na po siyang hinahanap at ngayon natagpuan ko na siya, hindi ko na po siya hahayaang mamasukan bilang kasambahay, lalo-lalo na sa isang katulad ninyo. At talagang nagulat po ako sa sinabi ni Marlo. At si Ma'am Stella naman po, pumayag at sinabing ipakuha ko na lamang daw ang mga gamit ko sa bahay nila. Ang sabi naman po ni Marlo, oo daw. Nang makaalis po si Ma'am, pinasok ako sa restaurant ni
ni Marlo at pinakain. Nako, tuwan-tuwa po ako. Pagkatapos noon, dinala po ako sa kanyang bahay. Mas malaki po sa bahay nila Ma'am Stella. At ang sabi po ni Marlo, dito na po kayo titira, Nay Loring. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang nanay ko. At may sarili po kayong silid at huwag po kayong mag-alala. Mamimili tayo ng mga damit ninyo at iba pang mga gamit. Tapos sinabihan niya yung mga kasambahay na, siya si Nanay Loring ha, dito na siya titira. Gusto kong paglingkuran ninyo siya katulad ng paglilingkod ninyo sa akin. Mabait si Nanay at alam ko makakasundo ninyo siya. At doon po nagsimulang mabago ang buhay ko, Ate Raquel. Hindi na po ako nalilipasan ng gutom at ang mga kasambahay ni Marlo ay mababait at parang kaanak na rin ang turing sa akin. Totoo pong kapag nakagawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, kabutihan ang iyong aanihin. Ang dasal ko lang, Ate Raquel, na naway humaba po ang buhay ko nang sa gayon maalagaan ko ang aking anak-anakan na si Malong o si Marlo. Hanggang dito na lamang po, gumagalang, Loring. Nako, Loring, babalikan ka namin makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, inis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
kabutihan na ginawa mo sa iyong kapwa, balang araw, kabutihan din ang aanihin. Ang kabutihang itinanim, kabutihan din ang aanihin. Kaya patuloy lang sa paggawa ng tama dahil ang bawat kabutihan ay may kapalit na biyaya. Tulad ng nangyari kay Loring. Kung tutusin, maliit na bagay ang tulong na ginawa niya sa batang si Malong. Pero para sa batang ito, yun ay tinanaw niyang utang na loob at ginantihan ng tama. Loring, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng kasaysayan mo dito at dasal ko rin humaba pa talaga ang buhay mo. Maraming salamat. O ngayon naman, batiin natin ang ating mga kaibigan, syempre. Pero bago ang lahat, taos-puso kung pinararating ang aking pakikiramay dito sa aking kasama, no, kay Eric Lucero sa pagyaon ng kanyang butihing ina. My sincerest condolences sa inyo, Eric, sa iyong pamilya. No? Alam ko mahirap mawalan ng nanay, no? But then, ang ano mo na lang is, she's in a better place. Nasa magandang lugar na siya. No? At alam ko, babantayan kayo ng nanay nyo kahit na nasaan siya, nakabantay pa rin siya sa'yo. Again, my sincerest condolences sa Lucero family. Okay. Happy watching nga pala sa mga kaibigan ko, kay Priscilla Baby Rios, kay Miss Leia Jones, Gisette Prospero, at sa aking kaibigan si Luvi Jimenez at Alma Medrano. Hello din sa aking paboritong dentista, si Doc Betsy Obal. Hello din kay Maria Cristina Warde Andrade. Naku, ito si Maria Cristina talaga lagi nagpapadala ng mga magagandang messages sa atin. Thank you ha, Cristina. Huwag kang magsasawa, okay? Hello din kay Mirna Aquino, Cristina Sumage Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laaway Sr., Kefe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, kay James Anthony Neal, Lulu Harabes, Tapler, Edilberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Durina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Will Mackenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, si Angelo Redaha, Annalyn Baulita at Emma Fernandez. Alam niyo ba, ito ang technology o teknolohiya ay isa sa pinaka-importanting makapagkukuhaan ng impormasyon ng mga mag-aaral. Sa panahon ngayon sa pamamagitan ng cellphone, laptop, computer at projectors. Sa pamamagitan ng pag-research ay makikita mo na ang hinahanap mong impormasyon. Hindi katulad noon na kailangan mo ng mga libro upang mahanap ang mga kailangang mga impormasyon. Nung araw kasi kami talaga, nagpupunta pa kami sa library, no? Talagang nagre-research kami sa library. Pero ngayon, dahil nga sa technology, abot kamay na natin. Isang mahalagang bahagi ng technology upang mas maayos na maipakita ang mga aralin na itinuturo sa loob ng klase. Marami ng imbentong teknolohiya simula pa noong mga nakalipas na siglo. Ngunit sa makabagong panahon ngayon, ang pinakamalawak at pangunahing instrumento na ginagamit sa edukasyon ay ang mga computer na maaaring maka-access ng internet. Ang internet ay mas lalong mahalaga dahil kung walang internet ay hindi mo magagamit ang kahalagahan ng kaalaman o di ka makapagre-research ng iyong hinahanap. Mas epektibong maibahagi ng mga estudyante ang kanilang leksyon dahil sa internet. Ang simpleng projector na ang ginagamit na sa mga classroom ng mga estudyante, ito ay may kakayahan na palakihin ang mga imahe upang mas maayos na maipakita ang mga halimbawa ng mga tagapagturo. O kailangan nga natin ng mga simpleng projector, yung para makikita mo na nga naman, hindi ka natitingin sa libro na napakaliliit na picture.
Ang kahalagahan naman ng projector ay natutulungan ng mga guro na maipakita ang visual na larawan ng kanilang itinuturo at makita ang mga halimbawa ng kanilang inaaral nang sa ganoon ay madaling makaintindi o maintindihan at mauunawaan ang kanilang paksa. Okay? So salamat sa technology dahil tayo ngayon ay ang gamit natin ay technology. Magbabalik po ang programang Dear Ate Raquel makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Tips kung paano magmukhang payat sa picture. Alamin, This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. ayon sa scienceofpeople.com, stick your chin out para goodbye double chin sa mga picture. Pagdating naman sa OOTD, mainam na magsuot ng single-colored outfits para magkaroon ng illusion na mas mahaba at slim ang iyong body. Para naman sa iyong posture, pinapayuhang siguraduhin tumayo o umupo ng diretsyo at humawak sa iyong bewang. At saka cross your ankles at umanggulo sa camera to give your best shot. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang.
Isip-isip po muna tayo. Narito po ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito, padala ni Sonia Mercado ng Caloocan City. Kapag naging nanay na kayo, kapag naging magulang na kayo, hindi yan hihinto until the day you die. Totoo yun. Ang pagiging ina kasi, walang katapusan yan kahit sabihin mo pang matanda na yung mga anak mo, talaga namang hindi pa rin mawawala yung pagiging nanay mo sa kanila. Yung love mo sa kanila, yun yung sinasabi, unsolicited love, tsaka yung endless love. Iyon ang pagmamahal ng isang ina. Kaya kung kayo'y naging nanay na, kapag kayo'y naging magulang na, hindi hihinto yan until the day you die. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Sonia Mercado ng Caloocan City. Nais ko namang batiin, syempre, ang mga kaibigan natin, unang-una ang mag-asawang Donnie and Cecilia Pestrana ng Roseville, California, si Aris Pose. Hello rin kay Arlene Sago ng Tokyo, Japan, at pinababati niya syempre ang kanyang mother dear na si Lucy Sago ng Nabota City. Ohayo gozaimasu. Happy listening din sa aking kaibigan si Tina Salcedo at ang kanyang friendship na si Eva Bibar na kaibigan ko rin. Si Eva Bibar ang galing-galing kumanta nito eh. Si Tina Salcedo sa Bacoor, Cavite na nakatira. Diyan, alam ko dyan din nakatira si Eva sa Bacoor, Cavite. Hello din kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California at maligayang pakikinig kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. And of course, ngayong araw na to nagdiriwang ang aking manugang ng kanyang kaarawan. Happy birthday si Arlene Manantan Kalimbahin. Happy birthday, thanks Ki. Nako, enjoy your day, no? Lagi mong tatandaan, mahal ka namin, we love you. Okay? Happy birthday, thanks Ki. Siya, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, ako po si Elma, 35 years old. May 2 anak, ngunit hiwalay po sa asawa. Halos 7 taon na po kaming hiwalay ni Ador. Pasakit po kasi si Ador ate, mula po nang ikinasal kami, ay nako, puro konsumisyon na lang po ang inaabot ko sa kanya. Kasi po buhay binata siya Ate Raquel. Sarili lamang niya ang kanyang iniintindi. Pagdating sa barkada, marami siyang pera pero para sa akin na asawa niya, napakadalang pong magbigay. Kahit na nga may maayos naman siyang trabaho nung ikinasal kami. Ang katwiran niya, hindi naman daw kami nagugutom dahil binibigyan na kami ng pagkain ng mga magulang niya. Kaya naman ang sabi ko, syempre kasi dito tayo nakatira sa kanila. Pero mali ito, Ador. Ang dapat, magbukod na tayo dahil magkakaanak na tayo. Kami na ang dapat mong asikasuhin. Pero nagalit siya Ate Raquel. Ang sabi niya mahirap daw. Sa akin, wala daw akong kasiyahan. Hindi daw ako marunong makontento. Buti nga magandang magandang bahay ang tinitira namin. Pati daw ang nanay ko. Kaya ang sabi ko naman, huwag ka namang magalit, Ador. Nagpapaliwanag lang naman ako. Hindi ka ba nahihiya sa mga magulang mo? May asawa ka na at may trabaho pero inaasa mo pa rin sa kanila ang lahat. Lalo-lalo ng kami na pamilya mo. Magsasalita pa sana ako Ate Raquel pero hindi na natuloy dahil bigla niya akong sinampal. Yun po ang isa sa kapintasan ng asawa ko ate. Bukod sa madalas na uminom o lasenggo na, palaasa pa at nananakit pa. Kaya naman para hindi ako masaktan pa, hindi na lang po ako kumikibo. Pero ikinagagalit naman ng nanay ko ang mga pangyayaring yon. Maging ang mga biyanan ko, galit din. Alam mo ate, mabait ang mga biyanan ko. Malayo po sa ugali ng asawa ko. Pati po yung 2 niyang mga kapatid, ay mababait din. At syempre, kasundo namin ni inay.
Pero dahil mahal ko si Ador, nagtitiis po ako hanggang sa maging 2 na po yung anak namin. Ang akala ko po magbabago na si Ador pero nabigo po ako, Ate Raquel, dahil lalo pang lumala ang kanyang pagiging lasenggo. Naging sobrang maiinitin ang kanyang ulo, kaya para makaiwas na masaktan, hinahayaan ko na lang po siya sa kanyang bisyo. Sa iya ko po sa aking biyanan, napilitan po ako magtrabaho. Para kahit papano, may panggastos kami ng mga anak ko. Natanggap naman po ako sa isang fast food. At si inay po at ang aking biyanan ang nag-aalaga sa aking mga anak kapag wala po ako sa bahay. Ang kaso, kahit po sa mga biyanan ko, hindi na rin nakikinig ang asawa ko. Sinasagot na rin ng pabalang ang mga yon. Kahit na po ang 2 niyang matatandang kapatid. Minsan nga, muntik na siyang bugbugin ni Kuya Magno. Naabutan kasi siya ni Kuya na sinisinghalan ang nanay namin, ang nanay nila. Kaya sila magkakapatid na ang nag-away-away. Pinakausapan na lamang ng nanay ko si Ador na lumabas na muna ng bahay para hindi na lumaki ang gulo. Nakalulungkot po talaga, Ate Raquel. Lalo-lalo na ang buhay ko sa asawa ko. Para lang po akong kumuha ng batong ipinukpok sa sarili kong ulo. Maging ang trabaho ni Ador, pinabayaan na rin niya dahil sa lagi nga siyang nalalasing. Kaya tinanggal siya sa kanyang pinapasukan. Ang nakaiinis pa po, hindi na po siya naghanap ng trabaho. Kasi nga sabi niya may trabaho na raw ako at wala naman daw kami binabayarang upa sa bahay. E di, isama ko na raw siya sa mga binubuhay ko. Upang makainom ng alak, natuto siyang mangupit sa akin, ate. Nangungutang na rin siya sa tindahan dun sa lugar namin. At sa akin pinababayaran tuwing araw ng sweldo ko. Kaya naman po, lagi po kaming kinakapos. Kaya minsan sinabihan po siya. Sabi ko, Ador, pakiusap naman. Tigilan mo na ang paglalasing. Pati na yung pangungutang sa tindahan ng mga kapitbahay natin. Hirap na ako sa trabaho ko pero hindi pa rin kumakasya ang kita ko. Alam mo ba yung pakiusap kong yun, Ate Raquel? Galit at suntok ang isinagot niya sa akin. Nakita naman po ni Ina yun kaya nagalit siya. Kaya po inawat po niya si Ador pero sinigawan po din po niya ang nanay ko. Aba, ay sabi pa, hoy tanda, huwag ka makialam ha. Nakikitira ka lang dito sa bahay namin. Kaya manahimik ka kung ayaw mong pati ikaw masaktan ko. Ay, Ate Raquel, doon na po ako talagang nagalit nang marinig ko yung sinabi niyang yun sa nanay ko. Inalipin na talaga siya ng alak at tuluyan ang nawalan ng respeto kahit kanino. Kaya nilabanan ko siya, ate, dahilan para magkagulo kami ng husto sa bahay. Nagkataon namang wala doon ang aking mga biyanan. Maging si inay, nilabanan na rin siya upang matigil ang pananakit ni Ador sa akin. Kahit malakas siya, ate, pinilit ko pa rin na lumaban sa kanya. Kaso, pati si nanay nasaktan na rin niya. Para wag na madamay, inutusan ko ang mga anak ko na lumabas ng bahay at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Dumating naman po ang kapitan ng aming barangay kaya't naawat ng malaking gulo sa bahay. Hiyang-hiya sa mga tao ang mga biyanan ko nang malaman ng lahat. Galit na galit din sila sa anak ko at sa anak nila. Hiwalayan ko na lamang daw ang anak nila, wala daw siyang kwentang asawa. Hindi daw ako magkakaroon ng magandang buhay sa kanya at kawawa lang daw kami ng mga apo nila. At talaga pong galit na galit ako kay Ador dahil sa ginawa niyang pananakit sa amin ni inay. Kaya naman umalis kami kina Ador, nakitira kami sa bahay ng pinsan ni inay. Tinulungan naman kami ng mga biyanan ko upang makalipat ng maayos. Binigyan din nila kami ng perang magagamit namin ng aking mga anak. At doon na po nagsimulang tumahimik ang buhay ko, ate. At natiyak ko na rin na wala na ang pag-ibig ko para kay Ador.
At upang may taguyod ko naman ang dalawa kong mga anak na masukan akong DH sa Taiwan. At swerte naman po ako sa unang pag-a-abroad ko. Dahil mababait po ang amo ko at agad kong natagpuan ang katahimikan. Kaya naman po tumagal po ako sa kanila ng 6 na taon. Si Inay po ang nag-aalaga sa mga anak ko habang ako'y nasa ibang bansa. Kaming dalawa na lamang po talaga ang magkaagapay simula pa noong bata pa ako. Kasi si mami ko o ang nanay ko ay single mom. Kaya hindi ko na nakita ang aking ama. Pero kahit ganon, hindi na rin nag-asawa si Inay. At ako na lamang po ang kanyang inasikaso, kaya naman po, mahal na mahal ko po ang nanay ko. At kahit po ang mga anak ko, tinuruan ko ring igalang at mahalin ang kanilang lola. At ginagawa naman po nila, kaya masaya na rin ako kahit hiwalay ako sa aking asawa. Sa pag-a-abroad ko, Ate Raquel, kahit papano, nakapagpundar po ako ng isang maliit na bahay at lupa. Dito kami nakatira nila Inay. At dahil wala na akong balak na umalis pa, nagbukas na lang ako ng isang maliit na negosyo. May karinderya po ako sa harap ng bahay namin. Mula sa almusal hanggang sa hapunan ng mga tinda ko. At sa awa naman po ng Diyos, malakas naman po ang negosyo ko. Sabi nga po ng mga kapitbahay ko, parang araw itong isang maliit na restaurant. At hangad ko naman po talaga na mapalaki at madagdagan ang aking negosyo. Kaya naman talagang nagsisikap ako. Ayos na po sa akin ang kita nito. Nabubuhay kami ng maayos at nakapag-iipon pa para sa kinabukasan ng mga anak kong sina Raul at Jovi. Naaalagaan ko po ang mga anak ko. May mga naliligaw naman po sa akin pero hindi ko po iniintindi yun. Para sa akin tama na yung mga anak ko para maging maligaya ako. Sila na lamang po ang pinakamahalaga sa akin. Minsan, habang nagtitinda ako ng pagkain, isang lalaki ang lumapit sa akin. At hindi ako magkaaring magkamali, siya si Ador, ang aking asawa. Pero iba na siya, ate. Maaliwalas ang mukha niya. Maganda na muli ang katawan at malinis na uli kung manamit. Humingi siya ng tawad sa akin, sa amin ni Inay. Ang sabi niya, nagbago na raw siya. Matagal na raw siyang hindi naglalasing at may maayos na ulit na trabaho. Pinatawad naman siya ni Inay. Kaya lang ate, nakikiusap po siya na muli kami magsama. Nang sumunod po na punta niya, kasama niya yung mga biyanan ko. Sabik na sabik sila sa kanilang mga apo at maging sila nagpapatotoo na nagbago na raw ang asawa ko. Ayon sa kanila, simula na umalis kami, talagang hindi na uminom si Ador. At pati sila ate ay nakikiusap na rin sa akin na bigyan ko rin ng pagkakataon ng kanilang anak. Ang problema, wala na po ako talagang nararamdaman na pag-ibig kay Ador. Sa palagay mo ba ate, tama bang makisama ako muli sa kanya para lang sa mga anak ko? Samantalang nabuhay naman kami nabuhay ang mga anak ko nang wala siya. Ano po kaya ang dapat kong gawin, Ate Raquel? Nahihiya po ako sa aking mga biyanan, ngunit parang nahihirapan din akong pagbigyan sila. Hanggang dito na lamang po, gumagalang Elma Adorasyon ng Davao City. Balikan ka namin ha, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang pagpapakasal ay ginagawa ng magkasintahan na nagmamahalan, nagsusumpaan sa harap ng altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Till death do us part. May tinatawag na 7-year itch. Ito yung paniniwalang ang kaligayahan sa buhay mag-asawa ay nababawasan sa loob ng 7 taong pagsasama. Kaya naman ang mga naghihiwalay dahil nalalaman nilang hindi sila compatible sa isa't isa at nawawala sa kanilang ang pag-ibig sa isa't isa. At kapag ang pag-ibig ang nawala, kahit may anak pa sila, guguho pa rin ang kanilang pamilya. Ngunit ang dahilang ito ang kalimitang nagiging sanhi o dahilan ng mga anak na ang mga anak ang nahihirapan at nagsasuffer at kalimitang nagiging sanhi ng kanilang pagiging rebelde at minsan hindi pagiging adik o kaya'y pagiging pasaway. Kaya nga dapat pinanatiling maningas ang pag-ibig. Hindi tayo dapat na nakukontento na katabi na natin ang mga asawa natin. Kaya dapat lagi pa tayong maging sweet sa kanila upang hindi man lamig ang pag-ibig. Pero hindi ito nangyari sa kaso ni Elma kasi nga sa simula pa lang may bisyo na yung asawa niya. Sinasaktan pa siya. Siguro alam mo Elma, mas maganda na magsimula kayong muli ni Ador bilang magkaibigan. Hayaan mong ligawan kanyang muli at patunayan niya sa iyo na totoong nagbago ka na. O nagbago na siya rather. At ipakita niyang taus-puso ang pagbabago niyang iyon at ang pagmamahal niya sa iyo. Kasi baka sakaling manumbalik ang pagmamahal mo sa asawa mo. Pero ang mahalaga, huwag mong ipagkakait sa kanya ang iyong mga anak. Sabi mo naman wala kang pinapansing manliligaw. O di, may tsansa ang asawa mo na paibigin ka ulit. At huwag kang magmadali, okay? At ipaliwanag mo sa iyong mga biyanan, for sure mauunawaan nila ang iyong nararamdaman. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Elma Adoracion ng Davao City. Samahan po ninyo ako, magdasal tayo ha. Ama namin, mapagpala, kami po ay lubos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa biyayang aming tinatamasa mula sa aming mga kababayan dito sa iba at sa ibang bansa. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Give us peace. Grant us peace. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat. The glory and honor is yours, dear God. Sa lahat po ng aming mga pagkakasala, patawad po. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Lord, heal our land. Idinadasal din po namin na sana'y magkaroon ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Naway mapagbayaran na po ng mga masasamang tao ang ginawa nila. Bahala na po kayo sa kanila. Dasal din po namin na maging maunlad ang aming bansa. Patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa aming bansang Pilipinas. Gabayan niyo po ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayang Pilipino.
Tulungan po ninyo silang magkaisa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng iyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, mahal na Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Well, tapos na po ang isang oras na pagsasama natin dito sa ating programang Dear Ate Rachel. Naway nakapagbigay aral ang liham na binasa namin na sa araw na ito. Kung kayo po ay gustong makibahagi o makisama sa ating programa, padala niyo lang po ang inyong kasaysayan dito sa dearaterachel@gmail.com. Samahan po ninyo ulit ako sa susunod na Sabado. Nais ko po sanang pasalamatan ang aking kasamang si Eric Lucero at si kanyang anak na si Andre Lucero. At condolence ulit sa inyong mag-ama ha, taus-pusong pakikiramay. At syempre, pasalamat din sa ating mga technician dito sa DZRH, si Het Del Moro, si Ray Taladro at si Melvin Donato. And of course, sa RHTV naman, si Arnel Tatel, EJ Ayalde, Mark Quebral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Rachel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating programang Dear Ate Rachel. Nawa po, maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to others. Kasi kindness is a measure of our humanity. So let us do something nice to the people that we meet each day. Kasi po, it is such a good feeling being a blessing to someone. Kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Diyos. Yan po ang aking dasal. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Rachel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisnan. Huwag iisipin, mag-iisa ka lang. Naririto ako at matatagpuan na isang kaibigan. Na isang kaibigan. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang